Kapatid, ang gusto lang ng Panginoon sa bawat taong kanyang nilalang ay pananampalataya. Bakit ba natin kailangan sumampalataya? Kasi kapatid, kung babalikan natin yung creation, nung nagkasala ang unang tao, dahil nilabag nila ang utos ng Diyos na huwag kainin ang prutas na nakakaalam ng mabuti at masama. Nung kinain ng unang tao yung kapatid, nagkaroon ng kamalayan ang tao sa mabuti at masama. Di ba nung kinain nila ni Eva at Adan yun, nalaman nilang sila'y nakahubad. So nagkaroon na sila ng, hindi na sila inosente sa kasalanan, nagkaroon na sila ng kamalayan sa mabuti at masama. Nahiya sila dahil nakita nila ang kahubaran ng isa't isa. So ngayon kapatid, nung simula nung kinain nila yun, pumasok ang sumpa ng kasalanan, may kaparusahan kapatid. Sa babae, di ba, mahihirapan sa panganganak. Sabi ng Diyos, sa panganganak mo, sakit ay iyong titiisin. At sa lalaki naman, sinusumpa ko ang lupa, ang sabi ng Diyos. Basahin na lang natin kapatid. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3, verse 17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa nang iyong kainin ang ipinagbabawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing, dahil sa alabok, doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Kapatid, ito yung naging sumpa ng kasalanan. Nung una kapatid, perpekto yung plano ng Diyos sa tao. Walang nabubulok, walang namamatay, perpekto lahat. Walang nalulungkot, walang nagdurusa. Pero nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng pagdurusa, kapagatian, kaguluhan, karahasan, patayan, lahat. Kasalanan, kalaswaan, lahat. Lumaganap ang kasalanan, kapatid. At patunay kapatid na tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Lahat tayo kapatid ay namamatay, tama? Bata, matanda, mayaman, mahirap, lahat namamatay. Walang taong hindi namamatay. Lahat tayo ihahantong sa kamatayan. At ito patunay kapatid. Ang sabi sa Romans 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya po pala tayo ay namamatay. Dahil po, lahat po daw tayo ay nagkasala. At walang exempted doon. Walang sino man pwede magsabi wala siyang kasalanan. Dahil ang nagsasabi ng ganun ay sinungaling, sabi sa salita ng Diyos. Ginagawa niya sinungaling ng Diyos. Dahil malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng tao ay nagkasala at wala nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tayo ay makasalanan lamang, tayo mga tao. So kapatid, sinasabi ko ito dahil yun nga, nawalay tayo sa ating Diyos. Yung relasyon ng tao ay nawalay sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Dati, actual nakikita ng tao ang Diyos, actual nilang nakakasama, nina Eva at Adan. Pero nang dahil nga sa kasalanan, nagkaroon ng boundaries ang tao at ang Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at ang tao ay naging makasalanan dahil sa paglabag sa utos. Nung si Eva ay nakinig, siya ay nagpatukso doon sa sinabi ng sa kanya. Walang iba kundi si Satanas. Doon nahulog ang tao sa sumpa ng kasalanan. Kaya kapatid, ang katotohanan, lahat po tayo ay papunta sa impyerno. Maulit-ulit po tayo dito. Dahil ang mindset po ng tao na kapag namatay o sino man ay nasa langit po, hindi po ganun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kabaliktaran po. At alam niyo po ba ang sabi sa Hosea na ang tao po ay napapahamak dahil sa kakulangan niya ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kapatid, ang topic natin, di ba, is all about bakit kailangan natin maniwala sa Bible, bakit tayo sumasampalataya dito sa salitang ito. Kasi kapatid, ito yung salita ng Diyos, pinalaganap niya ito sa buong bansa, sa buong sanlibutan. Translate pa nga sa iba't ibang wika para lang mas maintindihan ng tao. Grabe ang pag-a-adjust ng Diyos sa atin kapatid, para lang tayo ay maabot ng kaligtasan. At ang kaligtasan kapatid, ang sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9, hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo kay Kristo. Kay Kristo kapatid, na-mention doon yung pananampalataya. Kaya kapatid, ang nais ng Diyos sa atin, na kahit hindi pa natin siya nakikita, ang nais ng Diyos, sumampalataya tayo. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayo ay mabuhay sa pananampalataya at ang mga
at ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay mabubuhay sa pananampalataya at mabubuhay sa kanyang salita. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito kapatid sa di ba? Sabi sa